Araw-araw, nagpapadala ang Rusya ng daan-daang o libu-libong sundalo sa digmaan sa Ukraine. Gilingan ng karne, nilalamutak, iniluwa, at madalas, hindi na makaalis ang mga sundalong iyon sa digmaan. Doon, winawasak sila ng mga drone, artillerya, at mga mina ng Ukraine. Para sa anumang bansang umatake sa digmaan, ito ay tanda ng malaking kabiguang estratehiko. Para sa Rusya, bahagi lang ito ng plano ng Kremlin. Nabunyag na ang malaking pagkalugi ng mga Ruso, pero patuloy pa ring sinasabi ng Kremlin na ayon pa rin sa plano ang nangyayari sa digmaan sa Ukraine. Noong Oktubre, 14 naglabas ang Euromaidan Press ng artikulo na inilantad ang datos mula sa Ministry of Defense ng United Kingdom, Ministry of Defense. Hindi maganda ang resulta ng plano ng Russia sa Ukraine. Ayon sa Ministry of Defense, 332,000 na ang namatay o nasugatan sa panig ng Russia ngayong 2025. Hanggang Oktubre 12 lang ang numerong iyan ayon sa Ministry of Defense, kaya kalahati lang ng Oktubre ang sakop. Ibig sabihin, halos 35,000 sundalo ng Russia ang nawawala bawat buwan sa digmaan sa Ukraine. At lumalala pa ito. Ang 332,000 na iyon ay dagdag pa sa naunang pagkalugi ng Russia, kaya umabot na sa 1,100 at 18 milyon ang kabuuang nasawi sa panig ng Russia. Simula nang simulan ni Vladimir Putin ang malawakang pananakop noong Pebrero 2022. Ang numerong ito mula sa Ministry of Defense ay halos kapareho ng sa Ministry of Finance ng Ukraine. Kahit mas mataas ang pagtataya ng huli, tinatayang 1,100 at 25 milyon ang bilang. At ang 7,000 kawal na diferensya ay hindi kalakihan. Ngunit ang 7,000 ay halos kapantay ng regular na hukbo ng Estonia na may 7,700 aktibong tauhan. Ayon sa Global Firepower, hindi iyon pinansin ng Kremlin. Karaniwan sa Rusya ang 7,000 patay o sugatang sundalo kada linggo gaya ng malalaman mo. Ang mahalaga rito, hindi lang sundalo kundi buong hukbo ang nawawala sa Rusya. Ang kahit anong ibang bansang mananakop na nakitang 11 milyon ng kanilang mga sundalo ang namatay para sa layunin na may 300 at 32,000 sa mga iyon na naging biktima sa loob lang ng halos 3/4 ng isang taon ay sumuko na sana sa ngayon. Dapat sana ay nagdeklara na ng tigiputukan o gumawa ng Plan B, pero hindi ito ginawa ng Rusya. Malayo sa pagiging isang pambansang kahihiyan, ang napakalaking bilang ng mga nasawi na ba ay bahagi talaga ng plano. Sa ngayon, balikan muna natin ang mga numero ng Ministry of Defense. Ibinahagi ng Ministry of Defense sa SIGEM ang araw-araw na casualty rate ng Rusya sa mga nakaraang buwan. Napansin nito na nawalan ang Rusya ng average na 900 at 50 sundalo bawat araw noong Setyembre, na bahagyang mas mataas kumpara sa mga numerong nakita noong Agosto. Nakakagulat man, maganda ito para sa Rusya. Noong Setyembre 2025, naitala ng bansa ang pangalawang pinakamababang casualty rate mula Abril 2024 ayon sa Ministry of Defense. Agosto 2025 ang pinakamababa. Idinagdag ng Euromaidan Press na ang Setyembre at Agosto ay nagpapakita ng matinding pagbaba kumpara noong tagsibol ng 2025. Noong Marso at Abril, naitala sa ulat na nasa 1,300 kada araw ang casualty rate ng Russia. Noong Abril nawalan ito ng 36,000 sundalo. Setyembre, bumaba pa ng 27% mula sa pinakamataas na bilang noong 2025. Pero di nagtagal ang magandang balita sa Russia. Nagpatuloy ang unti-unting pagtaas mula Setyembre hanggang Oktubre. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng nasawi sa Russia ngayong Oktubre 2025 lampas. 1,000 araw-araw na casualty. 5 hanggang 12 ng Oktubre ayon sa ulat ng Ministry of Defense. Kaya mukhang bumabalik na naman ang Russia sa mas mabigat nitong pagkalugi habang papalapit tayo sa pagtatapos ng 2025. At kapag sinabi nating mas mabigat, talagang seryoso kami. Mas maraming sundalong Russian ang namamatay ngayon. Hindi lang basta bilang ng mga casualty ang nagpapakita ng totoong kwento ng malaking pagkawala ng tauhan ng Russia, dahil ang salitang casualty ay sumasaklaw sa lahat ng napatay, nasugatan, nabihag, o kahit sino mang naalis sa digmaan. Para malaman ang totoong sitwasyon ng puwersa ng Russia, dapat nating tingnan ang rasyo ng namatay sa nasugatan sa kanilang militar. Una, kaunting konteksto. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, iba-iba ang rasyo ng namatay at nasugatan depende sa bansa at labanan. Ayon sa DEPAI Institute,
Nagdulot ng matinding pinsala sa hukbong Soviet ang labanan laban sa sumasalakay na Nazi sa Kursk. Sa unang linggo ng labanan, may 200 at 29 sugatan sa bawat namatay at naging 200 at 68 sugatan sa bawat namatay pagsapit ng sumunod na linggo. Mas maganda pa ang ilang ratio. Halimbawa, ang United Kingdom ay nagbago mula 100 at 67 sa isa hanggang 400 at 50 sa isa. Noong lumalaban sa Ardennes, ang United States ay karaniwang nananatili sa 5 sugatan sa bawat isang namatay. Tandaan, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay kabilang sa pinakamalupit na labanan sa kasaysayan. Mas maganda na ang rasyo sa mga makabagong digmaan dahil sa pag-unlad ng medisina at pag-aalaga ng militar sa sugatang sundalo. Ang mga kampanya ng United States sa Iraq at Afghanistan ay nagbibigay ng matibay na ebidensya tungkol dito. Sa Afghanistan, may 45 sugatan kada namatay ang United States. Sa Iraq, mas mataas pa sa 73 sugatan kada namatay. Sa huling kaso, ibig sabihin nito ay isa lamang sa bawat 8 o higit pang sundalo na naiulat bilang casualty ang tunay na namatay. Ibinabahagi namin sa inyo ang lahat ng impormasyong ito. May dahilan kami kung bakit. Mas malala pa ang ratio ng sugatan sa namatay ng Russia kaysa sa naranasan ng hukbong Soviet noong labanan sa Kursk. Noong Oktubre 13, iniulat ng politiko ang isang ulat mula sa Mediazona at British Broadcasting Corporation. Kinumpirma ng ulat ang pagkalugi ng Russia sa unang 8 buwan ng 2025 at nagbigay ng mahalagang konklusyon. Dahil sa mahinang sistema ng paglikas ng sugatan mula sa labanan, 13 lang ang sugatan sa bawat namatay na sundalo. Ipinapakita nito ang mababang kaligtasan ng mga sugatan dahil sa kakulangan sa taktikal na pagsasanay sa medisina at madalas na kawalan ng tulong matapos masugatan. Ayon sa ulat, ipinapakita nito ang bagong pananaw sa bilang ng casualty ng Russia. Kung ang bansa ay nawawalan ngayon ng humigit kumulang 1,000 sundalo bawat araw ngayong Oktubre, ibig sabihin halos kalahati ng mga kaswalteng iyon ay mga namatay. Ito ang mga sundalong hindi na makakabalik para lumaban muli kay Putin. Kaya kailangan silang palitan. Hindi lang nawawalan ng mga sundalo ang Russia dahil sa mga sugat, kundi nasasaksihan din nitong namamatay ang mga sundalo nito sa mismong labanan, literal, dahil walang totoong plano ng paglikas. Masayang isinakripisyo ng Kremlin ang buhay ng mga sundalo. Sino kaya ang maliligtas kung ang Russia ay nakipagdigma sa paraang halos katulad ng makabagong digmaan? Mas malala ang rasyo ng sugatan sa namatay ng Russia kaysa sa labanan sa Kursk noong ikalawang digmaang pandaigdig, na hanggang ngayon ay itinuturing na pinakamalaking labanan sa kasaysayan ng digmaan. Maaaring makatulong ang labanan na iyon upang maintindihan natin kung bakit ito kasama sa plano ng Russia. Kahit matindi ang labanan sa Kursk para sa Unyong Soviet, nagwagi pa rin sila rito. Napigilan nito ang Germany na ilunsad ang mga pangunahing opensibang operasyon na binalak nito sa Eastern Front. Sa marami, ang labanan ang nagdulot ng pagbabago sa digmaan. Ngayon, mas mataas ang rasyo ng sugatan kaysa namatay sa Russia kumpara sa dati. Maaaring naniniwala ang Russia na makakamit nila ang tagumpay sa Ukraine gamit ang dami ng kanilang tao. Pag-uusapan pa natin yan mamaya sa video. Sa ngayon, lumalala ang sitwasyon ng mga kaswalty sa Russia. Noong Oktubre 14, iniulat ng United 24 Media na nagkaroon ng 100 at 70 labanan ang Ukraine laban sa mga tropang Ruso sa buong linya ng labanan sa araw na iyon. Hindi naging maganda para sa Russia ang mga engkwentrong iyon. Iniulat ng Ukraine na nawalan ang militar ng Russia ng 1,000 at 200 sundalo sa isang araw, pati 5 tangke, 29 artillery system, 100 at 45 sasakyan, at 300 at 70 unmanned aerial vehicles. Ayon sa ulat, inatake rin ng Ukraine ang mga command posts at kagamitan ng Russia. Kamakailan, tinarget ng Defense Forces, Aviation, Missile Forces, at Artillery ang 7 konsentrasyon ng tauhan at kagamitan 3 command post at 2 artillery ng mga mananakop na Ruso ayon sa General Staff. Hindi lang malalaking kaswalty ang dinudulot ng Ukraine sa Russia, kundi tinatarget din nito ang infrastruktura na kailangan ng Russia para sa susunod na pag-atake. Madali lang ang lohika. Bawat masirang command post, mas nagiging magulo ang atake ng Russia sa susunod. Kung hindi organisado ang pag-atake, mas tiyak na mas maraming kaswalty sa Russia.
Baka napansin mo rin ito, ayon sa datos ng Ministry of Defense na ibinahagi namin kanina, umaabot sa 1,000 sundalo kada araw ang nalulugi o namamatay sa panig ng Russia noong Oktubre. Noong Oktubre 14 natalo ang Russia ng 200 pa kumpara sa isang araw. Ipinapakita nito na tataas pa ang bilang ng mga nasawi sa Russia ngayong buwan. Kabaligtaran ng paniniwalang natuto na sila mula sa dating mataas na kaswalti. Sa huling tag-init at simula ng taglagas, bumaba sa 1,000 kada araw ang mga kaswalti. Noong Agosto at Setyembre, tila may senyales na bumababa ang trend. Pero hindi. Kalagitnaan na ng Oktubre at muling nagpapadala ang Russia ng mahigit 1,000 sundalo kada araw sa gilingan ng karne. Nakitang walang ibang estratehiya para magtagumpay sa Ukraine. Pero iyon ang punto. Wala talagang Plan B ang Russia dahil naniniwala itong gumagana ang Plan A gaya ng inaasahan nila. Malinaw ito noong Oktubre 10 nang magsagawa ang Russia ng malawakang airstrike sa Ukraine. Ayon sa United 24 Media, matapos ang pag-atake, sinabi ng Russian Ministry of Defense na kontento sila sa resulta ng mga pag-atake sa Ukraine. Ayon pa sa kanila, nawasak na lahat ng target na gusto nila. Maaaring ganoon nga ang nangyari. Gayunpaman, Oktubre 10 ay araw din ng pagkawala ng mahigit 1,000 sundalo ng Russia. Ayon sa RBC Ukraine, iniulat ng militar ng Ukraine noong Oktubre, 11 na naitala noong nakaraang araw na nawalan ang Russia ng 1,000 at 60 sundalo sa araw na pinupuri ng Russian Defense Ministry ang sarili nitong mga pag-atake. Wala nang pakialam ang Russia kung napapansin pa ng ibang bansa ang napakalaki nitong bilang ng mga nasawi. Tuwang-tuwa ito sa airstrike at hindi alintana ang dami ng namatay sa bansa, partikular dahil ang mga nangyayari sa lupa ay ayon sa plano. Ginawa na ni Putin ang ganitong pahayag noong Enero 2023 matapos mabigo ang espesyal na operasyong militar. Nabaon ang Russia sa matinding digmaan. Sinabi ni Putin na ang nangyayari sa Ukraine ay sadyang ipinapakita ng Russia at positibo ang mga kaganapan. Ayon sa kanya, lahat ay ayon sa plano ng Ministry of Defense at General Staff. Umaasa akong muli tayong pasasayahin ng ating mga mandirigma sa resulta ng kanilang laban. Sa yugtong ito ng digmaan, tinatayang 10,000 na ang nasawi sa Russia at halos 150,000 sundalo ang nawala. Pagsapit ng Marso, malalampasan na nito ang bilang na iyon. At gaya ng nakita natin, nadagdagan pa ito ng halos 1,000,000 mula noon. Ito na talaga ang plano ni Putin simula pa. Kapag sinabi ng Kremlin na ayon sa plano ang nangyayari sa digmaan sa Ukraine, hindi ito nagsisinungaling. Ginawa ng Russia na mahalagang bahagi ng kanilang estratehiya ang malawakang pagkamatay ng sarili nilang mga sundalo, imbis na gumamit ng makabagong pinagsamang pag-atake na sanay nagbunga ng mas kaunting nasawi. Ayon sa plano, maaaring tila kakaiba ito sa ibang bansa na ayaw magsakripisyo ng ilang sundalo para sa iisang layunin. Pero para sa Rusya, normal lang ito dahil ang pag-ubos ng kanilang sariling puwersa, pati na rin ng kalaban, ay palaging naging paraan ng mga Ruso. Ayon iyan sa pambansang interes na siyang nagsabi ang nangyayari sa Ukraine ay halos kapareho ng paggamit ng Rusya sa kanilang puwersa sa mga dating labanan. Ang estilo ng digmaan ng Rusya, kung tutuusin, ay ginagamit bilang sandata ang napakaraming bilang ng kanilang mga sundalo upang makamit ang tagumpay sa labanan. Ayon sa ulat noong Abril, yan ang nakita natin sa Ukraine. Kahit paano sa lupa, ang Rusya ay gumamit ng estratehiya kung saan paulit-ulit nitong pinapalitan ang kanilang mga tropa habang pinapabagsak sila ng Ukraine. Ganon din sa mga kagamitan ng Rusya. Ang mahalaga sa Kremlin ay hindi ang pagkasira ng kanilang mga sundalo at kagamitan sa Ukraine. Inaasahan na nila iyon bilang resulta ng estilo ng Rusya sa pakikidigma. Ang mahalaga lang ay napipilitang gumastos ng bala at mawalan ng tao ang Ukraine dahil sa mga sundalo at kagamitan. Ang mabagal na pag-usad papaloob sa Ukraine ay nagiging posible dahil lamang sa dami ng bilang. Noong unang digmaang pandaigdig, nagpadala ang Russia ng milyon-milyong tao laban sa Austro-Hungarian at Aleman, ayon sa national interest. Sa World War II, pinakilos ni Joseph Stalin ang Unyong Soviet sa bagong antas na nagdulot ng mga labanan tulad ng Kursk. Tinatayang 80,000 sundalo ang nawala sa Russia, habang 20,000 kaswalti naman sa Germany sa labanan. Pero ang labanan sa Kursk ay itinuturing pa rin bilang isa sa mga dakilang tagumpay ng Russia. Para sa ibang bansa, ang ganoong kalaking pagkawala ay isang malaking sakuna. Isang pangyayaring militar na mag-iiwan dito ng labis na kahinaan na ang isang sumasalakay na puwersa
ay makakagawa ng matinding pinsala sa mga susunod na labanan. Para sa Russia, normal lang sa plano nila ang ganitong pagkalugi. Pinapatunayan ng Ukraine na parehong paraan ng Russia sa pag-ubos ng kalaban, kahit umaatake o nagtatanggol. Noong Hunyo, naglabas si David Blair ng artikulo sa The Telegraph tungkol sa paraan ng Russia sa Ukraine. May nakakawiling grapiko sa kanyang artikulo. Noong panahong iyon, pinaniniwala ang 250,000 sundalong Ruso ang namatay mula sa kabuuang 50,000 na kaswalti. Naitala ang mga numerong iyon matapos ang 3 taon ng digmaan. Ipinapakita ng grapiko na 58,220 Amerikanong sundalo ang namatay sa 8 taong digmaang Vietnam, na nagpapakita kung gaano kaluma ang estratehiya ng opensibang lupa ng Russia kahit mahigit 50 taon na ang lumipas. Ipinapakita ng mga numerong iyon ang larawan ni Putin na inihahagis ang kanyang unang hukbo sa pugon. Pagkatapos ay magtitipon ulit ng panibago at uulitin ang parehong bagay ng paulit-ulit. Isinulat ni Blair noong Hunyo. At hindi siya nagkakamali. Ganoon ang ginawa ng Rusya. Sabi ni Blair sa National Interest, dapat sisihin ang pagsunod ni Putin sa kasaysayan ng Rusya kaysa sa makabagong pakikidigma. Ayon sa kanya, ang pananaw ng Pangulo ng Rusya sa digmaan ay tila hindi batay sa mga labanan matapos ang 1,945. Sa halip, lubos na nakaugat si Putin sa kasaysayan ng tinatawag ng mga Ruso na dakilang makabansang digmaan, ang matinding pakikibaka ng Unyong Sobyet laban sa pananakop ni Hitler mula 1,941 hanggang 1,945. Ginagaya ng Rusya ang estratehiya ng ikalawang digmaang pandaigdig sa pagharap sa Ukraine. Kaya, kapag pinagsama ang kawalang pakialam ni Putin sa dami ng naluluging sundalo, ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Rusya na ayon sa plano ang bilang ng Ministry of Defense. Walang saysay ang planong ito para sa modernong militar dahil hindi na ganito lumaban ang mga hukbo tulad ng ginagawa ng Rusya ngayon. Hindi lang iyan estratehiya. Hindi ganoon kabagsik ang trato ng mga kanluraning militar sa kanilang sundalo, gaya ng malamig na pakikitungo ni Putin at ng Kremlin sa mga tropang Ruso. Okay lang kay Putin ang makitang nagdurusa ang iba. Mas maraming kaswalti ang Rusya ngayon kumpara sa halos lahat ng digmaan mula matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kailangang itanong bakit? Bahagi ng sagot kung bakit ayon sa plano ang lahat mula sa pananaw ng Rusya ay dahil nakakamit ng mga puwersa ni Putin ang mga tagumpay. Hindi ito mga kahangahangang tagumpay kahit anong isipin. Ngunit mayroon pa rin silang mga nakukuhang tagumpay. Iniulat ng Reuters noong Oktubre, 8 na sinabi ni Putin na nasakop ng Rusya ang 1,930 milya kwadrado ng Ukraine ngayong 2025. Kung totoo nga ang sinabi ni Putin na malaking palagay, katumbas ito ng halos 1% ng Ukraine, kaya 20% na ng bansa ang nasakop ng Rusya, ayon sa Reuters. Sa isip ni Putin, ang pagkakaroon ng ikalimang bahagi ng bansa ay patunay na gumagana ang kanyang plano. Huwag pansinin na karamihan sa tagumpay ay noong unang linggo ng digmaan nang maraming teritoryo ang nasakop ng Rusya bago sila napaatras ng Ukraine. Para sa Kremlin, ang 20% sa loob lamang ng mahigit 3.5 taon ay 20% pa rin. Patunay ito na, kahit mabigat, sulit pa rin ang dugong ibinabayad ng mga sundalong Ruso. Gayunpaman, may isa pang dahilan kung bakit handang-handa si Putin na ipagpatuloy ang planong Ruso. Sa ngayon, maaaring hindi na hinahangad ni Putin na sakupin ang buong Ukraine. Gusto lang ng Russia ng sapat na teritoryo para may kalamangan si Putin sa mga darating na usapang pangkapayapaan. Palaging pinapatagal ni Putin ang mga usapang pangkapayapaan mula nang magsimula ito noong unang bahagi ng 2025. At ginagawa niya iyon dahil may dahilan siya. Noong Agosto 16 matapos ang pagpupulong ni Putin kay Pangulong Donald Trump sa Alaska, ibinunyag ng The Guardian na hiniling ni Putin ang kontrol ng Russia sa Luhansk at Donetsk. Para sa tigil putukan sa Ukraine, sinabi ni Putin na dapat manatili sa kasalukuyang frontline na nagpapakita ng kagustuhan niya sa dalawang rehiyong ito. Patuloy pa ring nagsusulong ng tropa ang Russia para sa Luhansk at Donetsk. Ayon sa plano ng Russia ang lahat, dahil dahan-dahan silang sumusulong sa dalawang rehiyon. Bawat milya na nasasakop, kahit gaano kabagal, ay dagdag na kalamangan para kay Putin. Layunin niya ngayon na makuha ng Russia ang buong Luhansk at Donetsk para mapilitan ang Ukraine na isuko ang mga ito sa anumang kasunduan sa kapayapaan.
Hanggat hindi pa natatapos ang okupasyon, mananatili ang plano. Maglalaan ng Russia ng mas marami pa. Daan-daang libo, marahil milyon-milyon pa ngang mga sundalo para sa layuning ito. Para kay Putin, sulit ang pagkatalo dahil bawat nasawi ay naglalapit sa kanya sa kasaysayan. Bilang leader ng Russia na nagbalik ng Ukraine sa tunay nitong may-ari, isang baluktot na pananaw ito. At maaring ang mismong planong ito ng Russia ang magpabagsak sa Russia. Noong Abril, nakausap ni George Barros ng Institute for the Study of War ang The New York Post. Ayon sa kanya, hindi magtatagal ang malaking pagkalugi at gastusin ng Russia para sa mga sundalo nito. Ayon kay Barros, gumana ang sistema ng 25 taon sa pagbuo ng mandirigma, pero ngayon ay pumapalya na. Ang Russia ay may limitasyon sa batas sa ekonomiya, kakulangan sa yaman, at hindi rin walang katapusang mapagkukunan ng tao. Ayon sa Institute for the Study of War, posibleng maramdaman ang mga problemang pang-ekonomiya dulot ng mataas na casualty rate ng Russia sa susunod na 12 hanggang 18 buwan. Tama iyon, mga bandang katapusan ng 2026. At ibig sabihin nito, maaaring may deadline ang plano ng Russia. Talaga bang makukuha ng Kremlin ang gusto nito mula sa Ukraine bago dumating ang panahong iyon? Wala ring saysay ang sumusuporta sa plano kung mali na ito mula umpisa. May ilan na nakikita ang plano ng Russia bilang estratehikong kapahamakan na posibleng magpabagsak sa kanila kaysa magtagumpay sa Ukraine. Dahil sa dami ng sundalong namatay at pagbagsak ng ekonomiya, winawasak ng digmaan ni Putin ang Russia. Nagsisimula pa lang ito. Panoorin pa ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita sa nasawi ng Russia sa Ukraine. Maraming salamat sa panonood.